Lalo na ngayon, mga kababayan, etong si Marcoleta, nagtatampo ito. Nagtatampo ito sa kasalukuyang majority. Dahil hindi po naibigay sa kanya ang Senate Blue Ribbon Committee na inaasahan niya na ibabalik po sa kanya, mga kababayan. At inaasahan din natin na baka ipapawalang sala niya itong si Curly Discaya. Pero wala, hindi nangyari, mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, tikom pa rin ang bibig nitong si Marcoleta dahil umaasa po siya doon sa pwesto na yon. Okay, so pupunta naman natin ngayon yung mga kasamahan nila, mga kababayan, na kung saan po ay usapan pa rin ang tungkol dito sa pagpapalitan or kudita, mga kababayan, na ginawa nila Alan Peter Cayetano. Noong una usap-usapan pa lang, kinukwento ko sa inyo na itong si Loren Legarda, mga kababayan, ay pinaglaruan. Itong si Loren Legarda ay trinaydor, mga ka-GP Natics, nitong si Alan Peter Cayetano. Ang sabi ng iba, kwento mo lang yan. Diba? Wala ka naman facts na maipakita. Pero ngayon, mga kababayan, si Loren Legarda na mismo ang nagsalita. At pinatunayan ito ni Panfilo Lacson kung paano ang ginawang pambubudol at kung paano po ang ginawang katarantaduhan nitong si Alan Peter Cayetano sa kanya at maagaw po ang Senate presidency na ang usapan nila ay para talaga kay Loren Legarda. Ito po, mga kababayan. Meron na kaming may higing na talaga kami na ang vulnerable yung apat Kasi nangyari na yun ng unang attempt Inoper nga nila to kay Senator Legarda. Na okay, para lang mabuo tayo, ikaw na yung Senate President. Inamin naman ni Senator Legarda yung kay Tito Sen kaya lang, ito this time, medyo nagkabulagan. Kinompronto nga siya dahil nung lumapit siya sa aking upuan, sa amin dalawa ni Tito Sen, sa bago naming upuan ngayon. Sabi ko, Loren, andiyan ka na rin lang, tatanungin ko ng diretso. Totoo ba yung sinabi ng mga kasamahan ko nung nasa lounge kami after the coup, after magpalit tayo ng Senate President, na sinabi mo raw sa kanya na i-nominate niyo ako kasi ako dapat yan. At mas marami akong botong makukuha kaysa dyan. Referring to Senate President Alan Peter Cayetano. Kasi marami sila nakarinig Ang una nagsabi sa akin yan, si Senator Lapid, kasi sila yung nakatayo sa harapan ni Senator Legarda noon. So nung nasa launch kami, right after the coup, so si Lito, yung Senator Lito, sinabi sa akin, pare, merong nabanggit sa amin si kaharap kami si Senator Loren, na i-nominate niyo ako. Kasi Kita ako nyo na? dapat yan. Oo. So ito naman, kinonfirm naman ni Senator Kiko, Oo. Senator Bam, kasi nandun din sila sa harap. Sabi niya, totoo yun, narinig namin, nagtataka nga kami, hindi namin agad nakuha kung ano yung ibig niyan sabihin na nagpapanominate siya. So when I confronted Senator Loren, ang sabi niya sa akin, that was in jest. So I took it at face value, yun ang kanyang reply. No? Whether totoo yun o hindi, I take her word for it. Pero mga kababayan, marami ang nagpatunay, di ba? Sinasabi ko yan sa inyo nung una pa lang na talagang nabudol itong si Senator Loren. Kaya kasi siya pumayag na itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan, or para siya po ay lumipat doon sa majority o doon sa grupo nila Alan Peter Cayetano, despite the fact na naalala pa nga ni Trillanes na huwag kang magtitiwala dyan, di ba? Wala akong tiwala dyan kay Alan kahit kailan. Pero lumipat siya doon kasi ang pangako sa kanya ni Alan, ikaw ang magiging Senate President. Pero iba yung nangyari, mga kababayan. Noong nandyan si Bato de la Rosa, ay biglang-bigla talagang inunahan ni Joel Villanueva na inominate si Alan Peter Cayetano instead of Loren Legarda. Kaya sabi ni Loren noon, inominate nyo ako. Ang plano talaga si Amy dapat ang magno-nominate sa kanya. Pero ang nag-nominate sa kanya bigla kay Alan ay si Joel Villanueva. Pero palagay ko, mga kababayan, hindi talaga nila gusto na i-nominate si Loren. Sinabi lang nila yon para magkaroon ng sapat na bilang. Kumbaga, ano lang talaga tawag dito, inisahan lamang nila talaga etong si Loren Legarda. Kaya masama ang loob niyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, na etong si
Loren Legarda ay lilipat po talaga yan doon kila Tito Soto. May inaantay lang na isa pang tao na kailangan magbuo sa kanila bilang 13. Panahon na para itis namin sa'yo na meron kaming Oo. SKL ngayong gabi. Ano yung Meron. SKL? Share ko lang. Alam niyo kung tungkol saan? Tungkol Yung- saan? Alam namin. Gusto magpa-nominate bilang SP. Oh, eto Hindi, yun. I nominate myself to be the Senate President. Oh, kasi At mas maraming Pwede. boboto sa akin. Pero ang katotohanan, parang meron ng Mm. lamado. Ah. Inisip ko yung term, ano? Liamado. Kasi hindi pa naman Liamado. sure na sure, ano? Sabihin, medyo dumarami yung, ano, yung number of votes. Teka nung lang So ang posible. sinasabi natin na liamado na yan, ito ba yung nakaraan na Senate ko o yung kumbaga pinangangambahan Fresh na fresh na ito. ay naku, Fresh na mukhang fresh. may panibago. Mas bata. Fresh na fresh ito. Mga kapatid. So mamaya po ay bibigyan namin yung SKL sa inyo or share ko lang. Ang tabayanan po ninyo yon ha. Pero pwede ba... So, yun sinasabi na nila na yan, mga kababayan, ay iyang mangyayari po sa mga susunod na araw. Hindi natin alam kung ito po ay sa Lunes. Pero nakita naman natin, hindi pa rin napuputol, mga kababayan, ang issue na kung saan po ay papalitan talaga nila si Alan Peter Cayetano. Paano po nangyari yan, mga ka-GP Natics? Si Panfilo Lacson, bukod kay Erwin Tulfo nung nakaraan, ay patuloy pa rin po, mga kababayan, na nagsasalita na talagang tuluyan or tuloy-tuloy pa rin ang usapin hinggil sa bagay na to. Lalong-lalo na gusto nilang yung ibang mga senador ay mabago po ang impresyon ng Senado dahil lubog na daw po ito at gusto nilang itama ang kanilang mga pagkakamali. At meron pang isang catch dyan, mga kababayan. Bukod pala sa, kaya pala napalitan si Tito Soto ay pag-uusapan natin mamaya. Dahil yung mga nagsilipat ay umaangal kay Tito Soto na hindi raw po siya marunong mag-alaga. Pero anong klaseng alaga ba yung gusto nilang sabihin? Pag-uusapan natin mamaya. Senator Ping Lacson has thought about resigning. That's as the Senate endures fallout from events of the past 2 weeks. In his interview on our sister program Storycon, Lacson also revealed an active plot to change the Senate leadership. Active yet plot. again. Here's the story. Rumors of a leadership coup in the upper chamber persist given the thin majority Senate President Alan Peter Cayetano holds. All it takes now is just 2 senators from the majority Dalawa bloc lang. to jump ship to install another leadership. Correct. For Senator Ping Lacson at this point, Senator Sherwin Gatchalian has emerged as the most acceptable SP. Yung Bakit? pagpapalit ng liderato, in this present situation, it's in the works. Ang aming matigas na posisyon. It's in the works. Nagkaisa-isa kami kasi sa tingin namin, ako mismo nag-propose ito, medyo untenable yung posisyon ni Tito Sen. So, Okay, ibig sabihin untenable, mga kababayan, ay alanganin yung posisyon ni Tito Soto. Sasabihin naman dito kung bakit. naging compromise, ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Okay. Who may be acceptable to all 11. 11. Acceptable na siya sa aming labing isa. Okay. Basta kami rito. Oo. Hindi na ito mababali. So talagang bet nila talaga is si Sherwin Gatchalian. So out na sa 11, mga kababayan, si Zubiri, si Kiko, si Risa Ontiveros, wala na yan. Si Tito Soto, wala na yan. Si Win Gatchalian na lang talaga ang yung bet, ang bet ng 11 minorities. Na pinag-uusapan na lamang kasi ang tingin namin si Senator Sherwin Oo. acceptable doon sa pwedeng tumawid. Kasi nga ang naging problema ni Tito Sen ang comment sa kanya nung ilan, at least yung tumawid sa kabila ngayon, narinig namin na hindi siya marunong mag-alaga ng kasamahan. In an interview this Friday, Gatchalian had expressed readiness to take on the Senate presidency if elected by his colleagues. Gatchalian, who recently chaired the Senate Finance Committee, is nearing the end of his second term. So maliwanag yun, mga kababayan, meron pa ring active coup para dito kay para palitan itong si Alan Peter Cayetano. Hindi lang natin alam kung kailan mangyayari dahil ang negosasyon hanggang ngayon po ay patuloy, mga kababayan, na
nilalakad. Patuloy po na nag-uusap ang mga ito. Naantay lang natin ang isang tao, 'di ba? Isang tao para po magkaroon ng lipatan. Pero ang gustong mangyari ng mga minority, na kasalukuyang minority ngayon, ay dapat maging tawag dito matibay ang magiging paninindigan ng mga lilipat sa kanila. Hindi lang dahil sila ay makikinabang, hindi lang dahil sa sila ay makakatanggap ng pera. Yun po ang maliwanag dito. Ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, who may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11. Possible change of leadership sa Senate. Dahil sobrang gulpi yung Senado ngayon as an institution eh. Correct. Wala bang possibility na magkaroon ng pagbabago next week? There's always a possibility. Kasi noon, lilima lang kami. Naging Senate President si Tito Sen eh. Ngayon, 11 kami. Dati, siyam lamang sila, 15 kami. Pero napalitan si Tito Sen. So, lahat possible eh. And this much I can say, yung pagpapalit ng liderato in this present situation, it's in the works. It's in the works. It's in the works. It's in the works. Hindi, kasi Tama ba yung dinig namin? Actually, we've been hearing of a counter. Oh, is in the works mga kababayan. Ibig sabihin, inaasikaso na nila, trinatrabaho na nila. 'Di ba? Meron na lang konti talaga. Kaya sabi nung iba diyan, binabash ako. Peke naman yung pinagbabalita mo. Bakit? Ibabalita ba natin yan kung wala tayong nakukuha? 'Di ba? Yung ito nga lang mga kababayan, yung kay Loren Legarda eh. Walang naniniwala diyan na sinabi ko binudol yan si Loren Legarda. Kasi may nagsabi sa akin, galing din po diyan, na talagang yan ang usap-usapan sa podium. Yan ang usap-usapan dyan sa sa Senado. Na itong si Loren Legarda ay sumisigaw noon na iboto nyo ako. Pero inunahan ni Joel Villanueva at ang ininominate ay si Alan Peter Cayetano. 'Di ba? So, is in the works mga kababayan. So, asahan natin na mangyayari, pero hindi lang po natin talaga alam kung kailan po. Maaring sa Lunes na rin ang pangyayaring ito dahil doon sa nakikita ko ng mga statement ng mga senador, pare-pareha sila ng narrative. Gusto nilang mabawi ang dignidad ng Senado. Gusto po nilang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Senado. So therefore, mga ka-GPnatics ay talagang bumubuo sila ng matibay na magiging pundasyon ng mga ito. Pero hindi sila papayag na ang mamuno ay kagaya po nitong si Chis Escudero. Kasi kung papayag sila, kung maihinang nilalang lang yung mga nasa minority ngayon, para matanggal kaagad si Alan Peter, iuupo nila si Chis Escudero, pero may paninindigan ito mga to, ayaw nila na maging kain suka. Now, pag-usapan naman natin yung usapin, paano ba muna mga kababayan, para